Ngayon po ay atin naman pong pag-aralan ang male figure. Always po mag-create po tayo ng center line. Kasi gamit po natin yan. Gaya ng banggit ko dati, rectangle or square, para makuha mo ang center, connect mo yung mga nasa kanto niya, at once na gumawa ka ng X, yun ang center line. Yung cranium niya or skull, kung mapapansin po natin yan, yung bilog niya, kasi bungo po yan eh. Yun yung method na ginamit natin sa paggawa ng head. Same lang po sa female tsaka sa male. Sa half portion nung length ng head, nandun nakasakay ang mata. Then yung bottom portion, di-divide natin sa apat. Sa pangalawa, nakasakay ang nose, yung ilong. Sa pangatlo ay yung upper lip, at yung lower lip naman yung sa bottom ng upper lip, sa pang-apat na parte. Same din po yung tenga, nakasakay siya sa eyebrow tsaka sa haba ng ilong. Yan, assume natin yung one head na yan. Ngayon, itong second head niya, gaya ng banggit ko lagi, yung ang reference niya laging 1/3 para makuha natin yung kung saan natin ilalagay yung shoulder, yung balikat. Yan, nakagawa tayo ng 1/3, doon natin ilagay yung balikat. Yung nasa leg niya na yung nasa ilalim, buto po yan, kaya kung mapapansin nyo, sa skeletal system mapapag-aralan din po natin yan kung meron pa tayong enough time. Yan sa third parts ng heads na sukat niya, doon po nakasaka yung another 1/3 po uli para, or 1/3 or assume ng 1/16 or 1/6 para mailagay mo yung breast, yung dibdib niya. Kasi yung proportion naman po, ikaw rin po makakano kung awkward or hindi. Pero sa akin kasi itong ginamit ni Andrew Loomis na proportion, parang okay na rin sa akin. Ngayon kung mayroon kang adjustment na gustong gawin, nasa tingin mo applicable naman at maganda naman, ikaw pa rin ang makapag-create no, kasi wala namang exact figure. Pero at least yan ay standard po. Once na mapapansin mo yung navel niya nasa pangatlo, 1, 2, 3. Then sa kanto ng shoulder niya, connect ka ng B para yung kung saan tatama yung yung line ng B, doon ang nipple nakasakay. Yan po kasi yan pelvis yan, kaya nakaganyan ng yan, medyo nakabukol yan, pelvic bone yan. Sa skeleton, sa skeletal system, makikita po natin yan. Katulad din sa yung crotch, ang crotch niya nandiyan sa pang-apat. Pang-apat na part ng head. Yan yung knee. Mapapansin po natin. Yan yung ground. Yung knee nasa pang-anim na head. Yan yung knees, yung tuhod. Yan naman po ang kanyang binti. Kasi po kung anuhin po natin yung ankle niya, yung pinakabukong-bukong, halos 1/3 din po kung i-assume natin yung sukat. Nasa 1/3 din po. Wala sa ilalim, wala sa ground. Yung ideal height ng lalaki na po niya ay nasa 6 feet kasi yun ang ideal height para sa lalaki. Halos pares lang sila ng sistema ng paggawa ng babae. 8 heads din ang proportions.
Pero nagkakaroon po ng pagkakaiba yan dahil sa shoulder, yung balikat niya. Kung mapapansin mo po, medyo malapat po yung balikat ng lalaki. Inassume ko siya 2 heads and 1/3. Yung mula center niya 1 head, tas 1/6. Mula sa center 1 and 1/6 almost. Yan yung wrist, yung kamay. Mapapansin po natin sa pang-apat. Tapos ito nga palang gagawa ng wrist para maano mo yung hands niya na almost abot na siya nasa 6 or 5 pala, 5. Tayo rin po makakatuklas kung yung mga relations ng body parts niya kahit sa atin po, sukatin po natin at makikita po natin mga differences.